Hello mga kabukid, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang kayong i-update doon sa ating pinapalaki ng mga sisiw. Kumbaga ngayon hindi na sila sisiw kasi 1 month and 2 weeks na sila. So ngayon January 21. So gusto ko lang kayong i-update doon mga kabukid kung ano na yung status nila ngayon. So halika kayo mga kabukid, samahan nyo ako. Puntahan natin yung ating 56 na piraso ng mga palakihing manok. Kasi yun ang ating ibibinta pagdating ng 3 months. Tingnan natin kung aabot ba talaga siya ng 1 kilo. Tara na mga kabukid, samahan nyo ako. So ayan yung ating mga alaga mga kabukid. Kakatapos ko lang magpakain sa kanila ngayon. Yan. So, punta na tayo dun sa ating 56 na piraso ng mga palakihing manok. Oh. Kunti lang yung ating alaga ngayon kasi binta na lahat yung mga malalaki. Hip! So yan o, yung ating pabahay, yan aking ginagawa ngayon. Ayan. So yan, nakatabing pa yung sako mga kabukid. So nilalagyan ko pala yan ng sako paggabi. So yan, ito na sila mga kabukid. Ito ako pure feeds yung pakain ko sa kanila mga kabukid. Wala tong halo talaga. So ngayon halos sumubos na sila ng 2 kilo at kalahati sa isang araw. So yan sila mga kabukid. Hindi pa naubos oh. So hanggang tanghali yan. Malalaki na ng mga butsi mga kabukid. Yan, ito sila mga kabukid. Napuna ako mga kabukid pag puro yung pakain mo na feeds, yung hindi mo hinahaluan ng mga darak, mga crack corn, mga corn grits ganun, iba yung kanyang laki. Yan mga kabukid oh. Tansya ko to mga kalahating kilo na to. 1 buwan at 2 linggo. So ang araw ngayon January 21. Mabigat sila mga kabukid. Yun o to, malaki oh. Ito yung mga malalaki. So sigurado kakayanin to ng 1 kilo sa pagdating ng 3 months. Pero yung iba maliit siya. Pero kahit maliit sila mga kabukid, yan ito, maliit to. Pero iba yung mabigat. So ito may maliit dito, mas maliit to. Yan, napakaliit niya oh. Pero mabigat siya kahit maliit mga kabukid. Yan ang napansin ko kapag purong feeds yung pakain natin sa kanila. So dito naman sa pag-aalaga ko sa kanilang mga kabukid, minsan meron talagang nagkakasipon. Pero pag nakita ko na merong nagkakasipon, binibigyan ko agad ng gamot para maagapan. So napansin ko naman mabilis naman gumaling. Kasi meron isa dito nagkaroon ng bukol. Yan, may bukol yung kanyang bukol yun sa kanyang mukha. Saan ba yun? Wala. Pero gumaling siya mga kabukid. Wala na dito. So 2 beses ako nagkaroon ng ganun. Ito, yan o.
Yan, ito siya. Ito mga kabukid yan. Itong kumakain na to, yun o. So, tingnan nyo yung mukha o. Parang namagapa ng konti. Pero yan, lumiit na. Dati halos yung kanyang mukha niya, yung kabilang mata, pumikit na talaga sa bukol. Pero ngayon, ayan, gumagaling na siya mga kabukid. Pero kahit gano'n na magkaroon siya ng bukol sa kanyang mukha, magana pa rin siyang kumain. So hindi siya pumayat. Huli natin mga kabukid kung magpahuli ba siya. Ako, ayaw magpahuli mga kabukid. So ito sila ngayon mga kabukid. Yung status ng ating mga alaga na pinapalaki. Kasi ito mga kabukid, ibibinta natin to pagdating ng 3 months. Di bali kung 3/4 lang yung kilo niya, na aabutin lang siya ng 3/4 basta ma-dispose natin sila. Kasi kinumpute ko na yung pagkain nito mga kabukid kung ilang kilo yung uubusin nila pagdating ng 3 buwan. So kailangan pagdating ng 3 buwan dispose na talaga natin. Di bali hindi umabot ng 1 kilo. Kasi meron naman akong pinagbibintahan dito na karinderya. Pero yung bilihan lang niya sa akin 200 per kilo. So okay lang kasi bultuhan naman yung pagbili niya sa akin ng manok. So yun pala ang dahilan mga kabukid kung bakit ako nagpapalaki talaga ng mga native na manok, yung upgraded. Kasi sabi nung karinderya na binibilhan ko, ayaw daw ng kanilang mga customer ng manok na yung commercial, yung boiler. Ayaw nila ng ganun. So kaya upgraded native chicken yung sinisikap kong paramihin. So dito, kasi tulad sa akin, nabaguhan pa lang talaga mga kabukid, panay ako experiment at research. Kasi hindi naman tayo talaga totally na magaling sa pag-alaga ng manok. So yung sa atin, palagi lang tayo nanonood ng mga video, yung mga nag-tutorial, at ina-apply natin sa ating manukan. So ito na sila ngayon mga kabukid. Maganda na yung kanila tubo nila. Hindi talaga tulad dati na pagdating yung edad nila, pag ganitong edad, hinahaluan ko na naman ng mga corn grits, saka binibigyan ko ng darak, hinahalo ko doon sa integrato. So ang nangyayari, iba talaga yung kanyang tubo ng mga manok mga kabukid. Malaki talaga ang diferensya. Hindi tulad nito puro napakaganda yung tubo mga kabukid, walang problema. Tapos yung ating mga manok hindi sakitin, maliksi sila kahit na ganito yung kanilang kulungan mga kabukid. Oh, tingnan no, para silang masikip no, kasi lumalaki na sila kasi. Pero walang problema. Yan oh, maliksi pa rin sila. So maganda talaga na purong page pag ganitong edad ng ating mga alaga. Base sa na-observe ko sa kanilang mga kabukid, okay na okay talaga sila. So yan mga kabukid, na-update ko lang kayo dito sa ating mga palakihin. Sana mapalaki natin sila ng maayos hanggang umabot sila ng 3 months mga kabukid, para malaman natin kung makikita ba talaga sa pag-aalaga ng upgraded native chicken kahit na yung pagkain natin ay pure. So yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Happy farming sa inyong lahat at patuloy lang tayo sa ating buhay mga kabukid. Huwag lang tayong huminto sa ating mga ginagawa. Kasi para sa akin,
Kumbaga tayo ng mga tao, parang tulad rin tayo sa isang manok na isang kahig, isang toka. Pero wag lang tayong tumigil sa ating mga ginagawa. Baka malay natin balang araw, yung ating isang kahig, ang mangyayari ay maraming toka na. So hanggang dito na lang. Happy farming sa inyong lahat mga kabukid. See you in my next video. Susunod ko na video mga kabukid, subukan natin silang timbangin. Bye bye mga kabukid. God bless sa inyong lahat.